Magandang araw Pilipinas, News That Matters po. May papanood po ako sa inyo mga kababayan itong alitan ni Senator Tuta Soto at Senator Marcoleta dun sa Senate hearing nila. So guys, nagtatalo po sila kung ano po yung House Blue Ribbon Committee Chairman pa si Marcoleta. Parang nasasayang naman daw yung effort kung tapos pa pinalitan na siya ni Ping Lacson. So parang lumalabas po na gusto niya lang, minimake sure niya lang na kung yung yung effort nila nung ay may kahihinatnan dun sa pagpalit sa panibagong chairperson si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. September itang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8. Ibalik yung ito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta ka, alam ba, ikaw na ano naman bro, kinonsulta ba, chairman? Yun na kinonsulta kasi yung speaker eh. Walang kinukonsulta ako. Walang kinukonsulta. Hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi kung sabi ko si speaker, Hindi ako nag-desisyon. tapos naman lang sa Sinasabi ko, sinukonsulta ko. Itong si Tito Soto kasi, itong pinopoint dito ni Senator Marcoleta ay yung itong si House Speaker daw ay may inuutos or pinapagawa sa kanila. Ngayon, itong si Tito Soto naman, dapat siya ngayon ang Senate President, siya ang magdesisyon, hindi si House Speaker. Yun ang pinopoint dito ni Senator Marcoleta. Kung gusto ko, gano'n mo gagawin. paano tayo mga kailangan sa kanila? Para meron ko check kung ano yung pero hindi natin siguro kukunin ang portion sa kanila din. Hindi natin. Dito kasi guys, ang nakikita ko, parang mas pinapaboran nitong si Senator Soto ang mga congressman kaysa sa mga senado. Yun ang gustong malaman ang Marcoleta kay Senator Soto. Dapat tayong mga senator, tayo yung mga sinusunod at nagbibigay ng mga utos sa mga congressman na hindi tayo pwedeng panghawakan at sasabihin kung ano ang gagawin. Kasi sa atin to i-hearing natin to di ba? Yun lang naman yung nakikita kong point, but nag-explain to si Senator Marcoleta. In-explain niya lang yung side niya kay Senator. Kaso ang mukhang alanganin pa to si Senator Tuta Soto The status is we were in debate about the status of the witness, Bryce Hernandez, Mr. President. Hernandez. So I think consensus, would you like to make the motion, Mr. President, on where to... yes, Mr. President, therefore, yes. Can we recognize Senator Senator Jinggoy Can I just make a Estrada? Ano pa si motion, Senator Mr. Jinggoy President, Estrada? Majority Leader? I Sasalita move that pa. we commit sasabihin na. Bryce Erickson Hernandez to the Pasay City Jail, Mr. President. I second the motion of the good Any objection? gentleman. Chair is none. Doon na dadalhin sa and the chairman Pasay of the City Blue Jail Ribbon, tong si Engineer Bryce concurs. Hernandez. Hearing no objection, the Bryce Hernandez is hereby
Mr. President, the- if I may, but just to put on record that it's with the understanding that the Senate retains its jurisdiction over that person, Mr. President. Just Of to put that course. on record, Mr. President. Of Thank course, it has never been the opposite. He was always under our legal custody. So the motion is to transfer that particular person to the Pasay City Jail. Any objection? Chair hears none. Motion is approved. The Sergeant at Arms is hereby directed to transfer Bryce Hernandez to the Pasay City Jail as soon as possible. Just a manifestation, if I may, Mr. Senator President. Estrada, Mr. President, I Estrada think is we have recognized. to ask the OSA to be strict in implementing the rules with regard to the visitation hours of a prisoner, Mr. President. No visitors allowed, only Lawyers. immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. Thank you, Mr. President. Yes, the Sergeant at Arms is hereby directed, and list of those who will visit him. Yes, we'd like Thank to you. recognize Marcoleta, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized. Ang isyong naiwan dahil noong September 8 po, while I was still the chairman of the Blue Ribbon, napagkaisahan po ng komite dahil sa noong September 1, kung maalala po natin, as chairman, I floated the idea na para makatulong po kung merong gustong lumabas na doon sa 15 na kasama sa pagdinig, makakatulong po sila ma-identify po lahat ng mga kasabwat sa anomalyang paglalatag ng mga proyektong pang-flood control. Pinload po natin yung idea na kung gusto, kinakausap na po namin ng DOJ, you may be provided by provisional immunity. Of course, pag-aaralan natin kung qualified kayo. Sa nakikita naman namin, basta hindi kayo most guilty at napakarami pong ibang mga requisites doon, tinignan po natin mabuti. After 1 week, Mr. President, dalawa pong mag-asawa, yung Diskaya, ang naggawa po ng sworn statement. Pero bago po niya nila gawin yon, ay siniguro ko po na talagang sila ay statement. Kaya yung pong kanilang emissary, sinabi ko, kailangan sumulat muna sila na talagang gusto nilang magsalita at walang halong pagsisinungaling ito. Yun ang option na gusto nila at narinig nila yung aming pinopload na option na sila'y lumabas bilang isang witness, a state witness. Yun nga po ang nangyari, Mr. President, hanggang sa sila nga ay tumestigo sa komite, dala-dala at binasa nila yung kanilang sworn statement. Nang dahil po doon, Mr. President, ay gumawa kami ng sulat sa ating kalihim ng Department of Justice. At yun nga po ay September 8, 2025. Gusto ko po malaman, Mr. President, ano po yung status noon sapagkat kayo na po ang pumalit na Senate President by that time. Yes, the proposal and your intention is indeed, yes, it's laudable. We may be able to get state witnesses there, no? But that September 8, evening of September 8, when I was informed about it, what I did was to decide that the issue be referred to the Blue Ribbon Committee, especially knowing that there will be a new composition the following day. That was quite late at night when I received the... Mr. President, if that happens, parang ang aming pong pinag-usapan noon while I was still the chairman of the Blue Ribbon Committee, parang nawalan po ng saysay. Ang mangyayari po noon, with all due respect, baka po ma-compromise o mawala po yung integrity ng proceedings natin. The integrity of the inquiry is very, very important here. Sila po ay pinangakuan namin sapagkat nagpapasaklolo sila. Alam nila na may panganib ang buhay, hindi lamang sa kanilang mag-asawa kung hindi yung pamilya nila. Kaya nakita po namin ang urgency. Mr. President, September 10 na po ngayon. Kung sakali pong totoo na nanganganib ang buhay nila, yun pong ipinangako namin na immunity sa kanila na makakatulong po sa kanila para lumabas into the open
and tell all. Nakita naman po ninyo, talagang initially nakapagsalita sila nung inaakala nilang kasangkot po allegedly sa mga maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Kaya po, ang tanong ko ngayon, kailangan po bang pagpasyahan ng bagong liderato ng Blue Ribbon ang isang bagay na amin na pong naaproba nung kami po ay nandun pa sa Blue Ribbon? Mr. President? Majority Leader. Yes, Mr. President. May I ask for a minute suspension so that both leaders, the former leader of the Blue Ribbon and the newly elected leader of the Blue Ribbon Committee can discuss for just a few minutes. Yun na po guys, yung napanood nyo dito, yung hinihiling ni Senator Marcoleta. Yun na po guys, yung napanood nyo dito, yung hinihiling ni Senator Marcoleta kay Senate President Soto na kung ano yung pisan nila dati, ay sana naman na may tuloy-tuloy pa rin at may kahihinat natin yung pinaghirapan nila noong nakarang previous former Senate President Chis Escudero at sa dating Blue Ribbon Committee Chairman Senator Marcoleta sa pagpapapalit dahil sa bago na po yung Senate President ngayon at ang Chairman of the Blue Ribbon Minority Leader. O sige guys, maraming salamat po. News That Matter. Huwag niyo akong kalimutan mag-like and subscribe para suportahan po natin itong ating mga mahal nating kababayang Pilipino na babantayan po natin itong ating mga gobyerno at ating lalabanan yung mga korap na pulpul na opisyal ng bayan na inuubos lang po nila ang ating pera para sa sarili lang kapakanan. Okay guys, maraming salamat po. See you in the next video.